proclamation of martial law is not a military takeover. I, as your duly elected President of the Republic, use this power, which may be implemented by the military authorities, but still is embodied in the Constitution, a power to protect the Republic of the Philippines and our democracy. Kababayan, siguraduhin kong pagpunlad ng ating bansa. Ako naniniwala sa ating bagong oras. Aking pinapatupad ang batas militar sa bansang ito. Musunod lamang kami sa Pangulo. Hindi kami papayag sa inyo. Pa! Ano? Na yung mga militar, nagkakagulos na sa bayan. Huwag kang magpapaniwala dun. Bayo ka. Balik mo muna dito. Bayo! May pinaparating kami sa aking presidente. Anong pinagsasabi nyo? Sino mang hindi sumunod sa bansang ito ay mapaparusahan. Pinapalipan ng presidente. Umalis kayo sa militar, lugar dito. namin. Tama, umalis nyo. Umalis nyo. One time, dinala nila ako sa garahe. Maraming nakakatipon na mga sundalo. Parang naglalasing pa yata sila eh. Pinapunta ako sa gitna, pinahubad ang aking pantalon at ang aking briefs. At yung isa ay naghanda ng stick, nilagyan ng sabon para ipasok sa aking ari. Siyempre, umiiyak ako kasi hindi ko ma-imagine kung anong sakit ang mangyayari. Gusto lang namin na ipakita sa Pilipinas na maganda ang ating kultura, ang ating bayan. Tawagin yung iba.
Magtipon-tipon tayo. Mga walang hiya. Di tayo gagamit ng lahas. Sige. Pero papatumbay natin, Marcos. And so it is that as I promised all of you, my countrymen, on that fateful morning of September 22, 1972, when I announced the proclamation of martial law, which had been signed by me before, with your support, placing myself, my life, and my family's life and honor on the judgment of history, that when the time came when I must or we must end martial law, and that time could not be foreseen then, I would be the first to move and initiate. Nagtapos ang pamumuno ni Marcos. Naiwan ang tanong na ano ang tunay na halaga ng kapangyarihan. Ang kalayaan ay hindi libre. Ipinaglalaban ito. Ang papel ng media ay ang magsabi ng totoo, hindi ang manahimik. Sa bawat lider may kwento, sa bawat pangako may epekto. Nasa ating mga kamay ang kapalaran ng bayan. Huwag tayong bulag, huwag tayong bingi, huwag tayong pipi, dahil ang kasaysayan, tayo ang sumusulong.